Magandang araw sa inyo lahat, mga kapatid. At muli, narito po ako ngayon upang sagutin ang sulat na ginawa ni Ray Umel nung Martes. Ito po, pinakikita ko sa inyo, nasa likod ako ng isang Christmas tree. Ngayon po ay December 25. Merry Christmas po sa ating lahat. At narito po ako at pinakikita ko po ang kinalalagyan ko ngayon na live po itong aking pagsasalita ngayon. Ayan po yung Christmas tree. Ngayon po lang yan. Hindi po matagal ito na nagawa. Ngayon po, papasok po ako sa isang kwarto upang hindi natin marinig ang usapan dito sa labas. Kaya na medyo naputol dahil kasi inayos ko pa itong pagpupwestuhan ko na kwarto upang sa ganun wala pong ingay tayong marinig at magtuloy-tuloy itong live stream na to. Medyo nandito po ako sa kwarto at siniset ko pa po siniset ko ang magandang pwesto ng ating tawag dito, pwesto ng aking cellphone para maganda ang usapan natin. Ganito po mga kapatid, ang sulat ni Ray Edward Kiblat Umel. Babasahin ko sa inyo in Bisaya. Mga tol and sis, good morning. Medyo ang nakalagay XEMXA. Late reply. Grabe ang workload. Ang sabi niya. Maoni akong history. August 19, 1983, I was made an honorary and received 7 paddles during the initiation at Moonwalk Subdivision. Batch machine bolt at ang GT, though inactive that time, Butch Bautista, September 1983. Gitanggal si Butch as GT, gipulihan ni June Manaksa. December 10, 1983. I received my IR at the house of GT June Manaksa in Tondo, Manila. Among those present was Brad Ditch de Guzman. Fiati University organizer Bobby Santos has no knowledge kay tuwa na presohan. I will not blame him kay kampo na niya si Alvin Isip. Now I will sacrifice myself kay di man ko madaog sa kasi kay ilanman ko gitabangan. Yan mga kapatid ang Visayan version ng kanyang sulat. At ito'y aking itinagalog sa pamamagitan ng mga brads natin na Bisaya man ako, mga kapatid, taga-Baybay Leyte ang mama ko, yung iba na iintindihan ko, pero yung iba hindi. Kaya pinatagalog ko ito para mas lalong maintindihan natin. Mga tol and sis, good morning. Pasensya, late reply, grabe ang workload. Ito ang aking history. August 19, 1983, I was made an honorary member and received 7 paddles during the initiation at Moonwalk Subdivision. Machine Bolt, GT, though inactive that time, Butch Bautista. September 1983, tinanggal si Brad Butch as GT at pinalitan ni Brad June Manaksa. December 10, 1983, received my IR at the house of GT June Manaksa in Tondo, Manila. Among those present was Brad Ditch de Guzman. Piati organizer Bobby Santos has no knowledge kasi nasa kulungan na. I will not blame him kasi kampo niyan si Alvin Isip. Now, I will sacrifice myself kasi di naman ako mananalo sa kanila dahil pinagkakaisahan nila ako. Make Brad Kennedy T. Costales, bana ni
Bambi Ranyin, and Brad Dart E. Carpio as Camiguin Island Revival. Organizer, huwag kayong maniwala dyan sa order ni Bobby. Kasi kailanman ay di naman naging kanyang appointee sa atin. Thanks. Mga kapatid, gusto ko lang ipabatid sa inyo. Lalo na sa Camiguin, sa Katarman, Bukidnon, TDM, Cagayan de Oro, Tisquilion de Mindanao. Mindanao at Tisquilion de Visaya, Riyadh, Saudi Arabia, at sa lahat ng mga nakakakilala sa kanya, kay Ray Umel, Ray Edward Kiblat Umel. Para sa inyong kaalaman, mga kapatid, sa mga sulat niya na ito, nais kong ipabatid sa inyo na yung sinasabi niya una na si Butch Bautista, hindi po Butch, wala kaming Brad o wala tayong Brad sa Fiati na Butch Bautista. Mayroon tayo Tuts Bautista. Walang Butch Bautista. Isang mali na yon. Si Tuts Bautista po, mga kapatid, ay naging GT noong 1981. Hindi po siya kailanman naging inactive. Natapos niya po ang term niya as GT noong 1981. And then, nagkaroon ng eleksyon, naging GT si Jun Manaksa. Ngunit hindi po natapos ang kanyang termino sapagkat inexpelled siya that time. Imagine, 1982 yon si Jun Manaksa, hindi natapos. And then, naging GT, yung kalahati ng 1982 up to 1984. Si Brad Steele de Mesa po ang nakaupo. Kaya doon sa sinasabi niya nito noong 1983, taliwas lahat ito. Walang katotohanan. Mga Camiguin, Brad. Sa sinasabi niya, wag niyo akong paniwalaan. Tol, kahit wala ako sa Piati, nalalaman ko nangyayari sa Piati. Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, hindi ko pinagkakaila na nakulong ako. At sinasabi ko nga sa inyo, tignan nyo, i-backread nyo ang kalendaryo ninyo. July 13, Biyernes 13, 1984, nang mahuli ako. Taliwas sa sinasabi niya, 1983 itong binabanggit niya, na nasa preso. Kaya daw hindi ko siya kilala dahil nakakulong daw ako. Ang layo, 1984 ako nakulong. Ngayon, balikan natin siya. Ito sinasabi niya lahat na to, na kailanman hindi kami nagbigay sa moonwalk. We always gave initiation right sa Sun Valley or sa bahay ng mga Brad. Wala kaming ka-chapter na taga-moonwalk. Kaya isa na yon. Tapos, yung sinasabi niya rito na teka ha, bubuksan ko muna. Na noong August 19, 1983, I was made an honorary member and received 7 fathers. For your information, Mr. Ray Edward Kiblat Umel, hindi kami nagbibigay ng honorary na estudyante. Take note, hindi kami nagbibigay ng honorary na estudyante. Ang binibigyan namin is either a politician or a professor in the university. Kahit kailan hindi kami nagbigay, wala kaming honoraring estudyante. Ang honorarya namin, para sabihin ko sa iyo, for your information, hindi namin pinapalo. Ginukuha lang namin sila para sila'y magamit namin, makatulong namin. At nakatulong naman, especially Brad Mike Defensor. Ako ang chairman noon ng ginawaran namin yun ng honorary status. Para sa kaalaman din ng mga Brad dyan, dahil kasi nagtatanong sila, ako ang nagbigay
ng honorary status kay Mike Defensor. Ngayon, yung sinasabi niya, pinalo, taliwas na naman to. Hindi kami pumapalo ng honorary. Paano mong papaluin? Mga politikong tao yan. Professor yan mga yan. Sige nga. Tapos ikaw, estudyante ka. Tapos ngayon, honorary ka, sinasabi mo rito, binigyan ka nung September 1983, honorary ka, tapos bibigyan ka ngayon ng IR. Gano'n ka totoo yun? Hindi totoo. Nagsisinungaling ka. Sapagkat, kapag honorary ka, honorary status mo. Hindi ka nabibigyan ng IR. Hindi. Honorary ka na, binigyan ka pa ng 7 fathers. Mistake. Maling-mali. Napakalaking pagkakamali. Kaya kung kayong paniniwalaan niya si Ray Edward Kiblat Umel, nasa inyo na yan. Hindi namin siya pinagtutulungan. Hindi namin sila pinagkakaisahan. Nililinaw natin, unti-unti ang punto. Sumagot pa siya. Sumagot pa ng mali. Di ba? Kung sumagot siya, sana, tama sinabi niya, fine. Pero hindi mali. Mali yung binigay niyang impormasyon. Sipin mo, honorary ka, binigyan ka 7 palo. Ang pinaka-maximum na palo na binibigay ng, kunyari, ayan, halimbawa yan, honorary, tatanggap ng palo. 6 strads lang yun. Wala tayong 7 strads. O 7 strads. 6 strads lang. 6 traditional wheat kung tawagin. Alam nyo ba yun? 6 traditional. Hindi yung Papa 1. I love Papa 1. I love Papa 2. I love Papa 3. Hindi yun. Traditional wheat sa pangkapatiran yun. Ngayon, taliwas lahat na sinasabi. At honorary ka, walang batch name ang honorary. Binilagyan pa niya rito ng batch machine board. Sabi ko, puro katulad dito sa bahay nila Jun Manaksa. Hindi naman kalakihan ng bahay ni Jun Manaksa sa Tondo para bigyan siya ng IR doon. 1983. Maling-mali. Mr. Ray Edward Kiblat Umel, lahat ng sinasabi mo ay kasinungalingan. Nagtataka ako dyan sa Camiguin Island, sa nakakakilala sa kanya, pinaniniwalaan nyo mga sinasabi niya na puro kasinungalingan. Sumagot ka pa. Sana hindi ka nalang sumagot. Kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang ang katotohanan. Yun lang naman acceptance lang naman. Dahil kasi wala Wala ka naman pinag-ugatan Meron ka ugat, kabuti. Kaya maawa ka naman sa sarili mo at sa mga binigyan mo. Ina-absorb na nga namin sila, pero pinipigilan mo pa rin. Tinatakot mo pa rin. Ano klase ka? Hindi ka triskilyon. Kasi ganyan ang ugali mo Hindi ugali ng isang triskilyon yan. Ganyan. Gumawa ka ng sarili mong prat. Yun na lang pinakamaganda. Kung yung mga binigyan mo na ginamit mo ang Taugama-Pi, kung ayaw yumakap na itong mga binigyan mo, nasa kanila na yon. Huwag niyong gamitin ang Taugama-Pi. Yun lang naman masasabi ko. Dahil kahit kailan hindi ka nabigyan sa Piatti. Ang GT, pagkatapos ni Jun Manaksa, si Steel de Mesa ang pumalit. Kinuha niya ang liderato noong 1982, nung half-sem, hanggang 1984. Isipin mo, pumasok to. Nagsabi sa akin si Steel de Mesa, pareho lahat ng pagkakaalam namin. Nabarkada ka lang. Sa katotohanan yan,
ang pagiging ang pagiging membro mo is Taogama P Fans Club. Panatiko ka ng Taogama. Panatiko ka ng mga Triskelion Brads ng Fiati. Ginamit mo pa chapter namin na hindi ka naman talaga totoo. Umamin ka na lang. Ngayon, ang mga Brads sa Riyadh, Saudi Arabia, kung saan siya nandun ngayon, himukin nyo na lang yung tao na yan na tanggapin ang katotohanan. Maging bukal siya sa kalooban niya, sa puso niya, na wala kang pinagmulan. Yung mga sinasabi mo, puro kasinungalingan. Di ba? Tayong mga lehitimo, hindi tayo papayag na makapasok sa atin ang ganyang klaseng pagkatao, nagpapanggap. Tapos sasabihin niya, magbibintangan kami, magkakampi kami ni Alvin Isip. Lahat ng Brads ng Fiati, nasa puso ko. Hindi, walang kampihan. Nasa puso ko lahat yan. Kasi ako nga yung nag-umpisa, kaming dalawa ni June Marquez. Ni Brad June Marquez. Kaya, iba ang Fiati chapter. Sinasabi ko sa iyo. Walang makakalusot na ang gagamitin ang Fiati. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ngayon, meron pa rin gumagamit hanggang ngayon na dyan sa Kalbayog, Leyte. Dalawa ang gumagamit ng Fiati. Yung isa, yung Nabor apelido. Hindi Brad yun. Ginagamit ang medyo nasa position din sa Kalbayog. Ngayon, balik tayo sa iyo. Mr. Ray Edward Kiblat Umel. Sana hindi ka na lang sumulat ng sagot o sumagot. Binisaya mo. Ito, binasa ko na yung ang Bisayan na letter mo sa Kamigin na huwag kaming paniwalaan dahil nagkakampihan kami. Siyempre, natural magkampihan kayo, magka-chapter kasi kayo. Paano mong kakampihan ang hindi namin ka-chapter? Diba? Hindi naman anong tawag dyan? Hindi naman dumaan ng tamang proseso. Hindi naman dumaan ng yung ibig sabihin na palo. Sasabihin niya rito, pinalo siya ng 7 honorary. Hindi kami nagbibigay ng honorary na papaluin namin ng 7. Walang palo ang honorary. Meron kaming pinalo advisor. Kasi biniro namin kung tatanggap siya ng 6th rad. Okay ba sa'yo? Bigyan ka namin 6th rad. Advisor yon, which is taga Lucena. Si Brad, mga nakakilala, may nanonood na taga Lucena. Ang aming advisor ay taga riyan, si Celo Rodriguez. Professor ng Fiati yan. Ako ang GT noon nung kinuha kong advisor yan. Masipag. Yun lang ang napalo namin. Sumunod na nun si Assemblyman Estanislao Alinea. Pagkatapos nun, sumunod si Jaime Lopez at si Mike Defensor. Tapos, the rest advisor, professor sa Fiati, si Bernales. Civil sa civil design. Ngayon, pero sa sinasabi mo na, August 19, 1983, I was made an honorary and received 7 fathers. August, persento, ang GT, si Steel de Mesa, ang sinasabi mo rito, si Jun Manaksa. Si Jun Manaksa, 1982. After percent, nasibak. Titus Bautista, natapos ang term. Kaya, yung kasinungalingan mo, hindi magtatagumpay yan. Ang pinakamaganda na nga lang gawin mo, tumahimik ka,
at mag-giveaway ka na. Pabayaan mo na yung kamigin dahil kung pagpapatuloy mo ang pagpapanggap, huwag yung gamitin ng Tau Gamma Pi. Kung sila'y hindi bibitaw sa'yo at hindi yayakap sa mga lehitimong branch ng Cagayan de Oro or Camiguin or TDM, kung gusto nyo sa TDB, Triskelion de Visayas, doon kayo yumakap, pwede rin. Kahit saan, basta legitimate Triskelion, legitimate member of the Tau Gamma Pi fraternity. Yun o. Kaya, wag mo nang aksayahin. Wag mo nang pagpilitan ang sarili mo na ikaw ay isang membro. Kaya ako, dapat sa Enero ko pa gagawin to eh. Kaso hindi ko matiis. Dahil, sumagot ka, binisaya mo. Kaya ginawa ko to, tinagalog ng mga brad para maintindihan ng mga hindi nakakaintindi. Ako nakaintindihan ko iba nito, pero hindi lahat. Pero, Bisaya rin ako. Taga-Baybay Leyte ang mama ko. Kaya, inuulit ko, mga brads from Camiguin Island, Katarman, Camiguin Island. Pangalawang beses ko sasabihin sa inyo, gumising kayo. Sapagkat, at sinasabi ng tao niyan, pinaliliwanag ko sa inyo, kung nabasa nyo itong sulat niya, mao ni akong history. August 1993, I was made an honorary and received 7 padres. Doon palang mali. Inuulit ko, mali. Mga Camiguin brads, ha? Intindihin nyo maigi to. I was made an honorary and received 7 padres. First and foremost thing, we don't accept honorary kung estudyante ka. Malinaw na malinaw yun, kapatid. Hindi ka pwede maging honorary member ng frat na to. Na estudyante ka pa lang. Estudyante, fraternity pinapasukan, hindi honorary. Tapos, ang isa pang pagkakamali, binigyan siya ng initiation ng September after a month. Sige. Ano katotohanan nun? Binigyan ka ng honorary, tapos magpapa-initiate ka pa. Binigyan siya ng pitik bulag? No. Hindi totoo yan. Una, sa bahay nila Jun Manak, sa maliit lang. Nasa Manila nga siya, pero maliit lang yung bahay nila. Hindi kalakihan. Para, siyempre, papayag ba yung magulang niya doon mag-initiate yung Hindi. Kasi, kulang na kulang yung space. Hindi naman nagbibigay na 3 lang ang magbibigay doon sa isang neophyte. Hindi. Hindi kakayanin yung lugar ni Jun Manaksa. Live and let live sa mga nagwa-watch ng live stream na to, mga kapatid. Sapagkat ito nga sinasabi ko, medyo itong taon to, nagpupumilit. Sinasabi na ng hayagan na hindi siya, hindi namin siya pinagkakaisahan. Ano mahihita namin doon? Do we gain anything? Para baknatan namin itong taon. Hindi, ako na nga ay pinakapinuno na nagsasabi ng katotohanan. Baka isipin nyo, inuna ko kanina na naputol na ipinakita ko yung Christmas tree dito na ngayon ay Pasko. Kaya bumati muna ako at sinabi ko ngayon ay December 25, 2020. Diba? Para sa ganon, hindi edited itong aking live stream. Kailan ko lang natutunan to? Nung Lunes lang. At sinambahan ko lang, mga kapatid. Ornab Sanchez, John Philip, saludo sa inyo. At
gusto ko lang bigyan linaw itong mga nangyayari na to sa Camiguin Island na pumasok tong Ray Umel dito. Napakatagal na nito. Ang problema kasi dito, mga kapatid, para sa kaalaman ninyo, binigyan namin to ng Certificate of Denial. Ang problema, yung mga pinag-abutan namin ng sulat na to, hindi binigay. Bakit? Magalit na kayo kung magagalit sa akin, ha? Mga brads na to. Kaalyado nila dati yan. Sila magkakasama. 3 sila. Kaya hindi nila inabot. Ngayon, nung nakita-kita kami one time na anib ng Fiati ng mga brads na to, naggawa uli kami ng panibago. Dapat kami personal na pupunta sa Camiguin o sa Cagayan. Kaso nga lang, hindi kami nabilihan ng ticket. I don't know. Wala mag-finance. Para to shed light on this problem na ito nga Ray Edward Kiblat Umel na to matigil na yung kanyang pagpapanggap. Wala Hindi rin yung pangalawang certificate of denial na pinasa namin, hindi tinanggap ng Camiguin. Dahil sinosopla kagad nitong Ray Edward Kiblat Umel na to na huwag niyong paniwalaan yan. Pinagtutulungan nila ako. Lagi yung sinasabi niya, pinagtutulungan. Hindi. Sinagot ko na ngayon for the second time. Yung una, eto ngayon sulat niya, sinagot ko. Nataliwas yung mga sinasabi niya, mali. Yung taliwas, mali. Dahil 1983. Tapos sinabi pa niya dito sa huli. Teka ha, babasahin natin. Bisaya ba o English? Yan. Organizer, ano ba to? Organizer. Huwag kayong maniwala dyan sa order ni Bobby Santos kasi kailanman ay di naman naging kanyang appointee sa atin. Paano magiging appointee? Wala naman kaming ina-appoint na magbigay ka doon, magbigay ka doon, mag-found ka na gano'n. Hindi. Pagka magpa-found ng isang ka-chapter, kunyari, Piati, ipararating yan sa amin. Doon mag-open ako sa Camiguin. Paano ba ang proseso? Yan. Hindi gano'n ang nangyari. Pag alis niya ng Piati noong 1983, nag-open siya ng Brad Bernie. Magandang hapon sa iyo at magandang dyan. Ano na bang oras dyan? Ngayon, dapat ganun ang protocol. Hindi siya, pag alis niya ng Fiati, nag-open siya. Hindi naman siya, para siyang kabuti na lang na bigla nag-open. Mali. Kaya, gumising na kayo mga brad sa mga binigyan ni Ray Umel dyan sa Camiguin Island, sa Katarman. Huwag kayong magalit sa mga branch natin dyan na hindi nagdaan kay Ray Umel. Ngayon, ang hinihiling ko lang sa inyo, yumakap kayo at kami yayakap sa inyo. Ganun lang yun, kasimple. Kung gusto nyo maging lehitimo kayong triskilyon, at inuulit ko, kung mananatili kayong diyaang kay Ray Umel, at siya ang pakikinggan ninyo, hindi nyo pakikinggan ang nakararami na inyong mga kapatid sa Taugamapi, huwag nyo nang dalahin ang Taugamapi. Gamitin nyo na lang yung I love Papa 1, I love Papa 2, I love Papa 3. Diba? Yun na lang ang prat nyo. Legitimate fraternity itong pinasukan o itong kinabibilangan namin. Kaya, sinasabi ko sa iyo, Ray Edward Kiblat Umel, tumahimik ka na. Dahil pinaniniwala mo ang isang katulad ng Camiguin, na Katarman Camiguin, na tunay ka. Hindi ka tunay. Ikaw ay isang peke.
Hindi ka namin pinagtutulungan, hindi kami magkakampi ni Brad Alvin Isip, kundi kami magkabrad. Iisa kulay namin yan, iisa dugo namin, dugong triskilyon. Ewan ko kung ano dugo mo, at sinasabi ko sa iyo dahil kasi hindi dugong triskilyon ang nananalaytay sa ugat mo, sapagkat dugong kabuti ka. Sinasabi ko sa iyo. Nakakapika yung ginagawa mo dahil isipin mo, sumulat ka pa. Ang sinulat mo mali. Kaya, mga brad sa kamigin, unawain niyo sinabi ko. Binasa ko ng Bisaya. Maintindihan nyo kasi mga Bisaya kayo. Bisaya din ako. Bisaya tayo. Napakalaking pagkakamali yan na sinabi niya 1983. Binigyan siya ng honorary. 7 paddle pa. Sagot ko doon, di ba? Kung merong ngayon lang nakaintindi, nanonood, at Brad Gimak. Ngayon, binigyan honorary, bibigyan ka 7 palo. Kahit sinong brad dyan na naririnig, kung makakasagot sila sa live stream na to, walang ganun. Year 2000, tinigil na yung pagbibigay ng honorary. Kaya kami, sumunod kami. Hindi kami nagbigay na noong 2000. Pero, kahit sa ang school and universities, walang nagbigay ng honorary sa isang estudyante. Pagka estudyante papasok, IR kagad. Kaso itong Ray Umel, hindi mabilang ang pag-aaya sa kanya na maging membro. Dahil magbibigay ang piyati, sabay ka na. Oo, pero hindi sumisipot. Bakit? Duwag Kapag matapang ka, gusto mo mag-isang triskilyon, nandun yung courage mo, yung initiative mo na to undergo o tanggapin ang mga dapat mong tanggapin bilang para maging isang tunay na triskilyon. Hindi Sinasabi ko na nga sa inyo, paano pag-iinitan? Doon na lang sa Aberdeen Court, nung makita yan biglang naglaho. Dahil sinita siya. Bakit nandun siya? Ano ginagawa niya? Hindi naman ikaw, Brad. Bakit ka nandito? Biglang tumalikod yun. Nagtatakbo na pauwi. Isa lang yun sa mga kaganapan na nangyari na talagang nagpapatunay na hindi siya totoo. Ito na lang. Sulat na to. Kaya ako hindi na pinaabot ng Enero to. Dahil nakakapika. Sumagot pa. At sasabihin na pinag-iinitan lang daw siya. Mga nilagay niya mga pangalan dito. Mali. Take note. Toots Bautista. Nilagay niya rito. Butch Bautista. Baka artista to si Butch Bautista. Pero ang brad natin, si Toots Bautista, galing Adamson yan, Jr., na lumipat ng PCU at nagpa-welcome sa Fiati during my time. O kay Pepe yata, kay Pepe. Pepe Gomez. Ngayon, sumunod yung Jun Manak sa 1982. Sinasabi niya na tinanggal yung Toots Bautista dahil inactive. No. Very much active yan. Toots Bautista. Ngayon sumunod si Jun Manaksa na hindi natapos ang term. Ano ngayon ang totoo? Ito sinasabi niya, pecha niya rito, 1983 lahat. Ang GT ng 1983, still de Mesa. Mid-1982 hanggang 1984. Pasok sa banga. Pero sinasabi ni Still de Mesa, hindi niya nga nabanggit dito Barkada lang yan. Hindi nga Tolp John Philip, nasa Riyadh, Saudi Arabia yan. Inano yan hiningian ni Brad Ruben Carbonilla na naging chairman doon ng COL or magpakita sa kanila. Hindi nagpakita yan doon.
Hanggang sa, ito ngayon, pangalawa yatang balik to. Basta bumalik na, kaya nandun siya sa ano ngayon, hindi siya nagpapakita. Kaya, paano yung ano? Kung sakali naman siguro kung nasa Pilipinas yan, baka pumunta na Recto, dun magpagawa ng COL. Kaya walang wala siyang, taika nga walang maipakita. Kasi nga, hindi nga totoo. Kasi saan siya kukuha sa Piatti? Lahat ng brad sa Piatti nagsasabing, tropa lang yan, barkada lang yan. Ang maganda lang sa kanya, mga brads at sis, kung kayo man na nanonood, nakatulong yan, mag-recruit. Kasi nga, lalapit sa kanila, ilakad mo nga ako kay Professor Kiblat. O magkano bayad? O sige, kunya hindi niya sisingilin, pumasok ka na lang sa Taugama. Yun, nare-recruit niya. Pero hindi marami. Yun lang nagpalakad sa kanya na gusto pumasok ng frat, pinapasok. Kasi yun ang sinabi ng mga brad. Tapos yung pinangangalandakan niyang picture. Nagpipicturan, tumakbo yan, umupo dun sa harap at sumama sa picture. Kasi nga, barkada. At napapakinabangan ng mga brads through their subjects. Para sa ganun, hindi na sila mahirapan dun sa professor at makapasa. Ganun naman ang laban dati sa Piatti. Ngayon, kaya nagtaka ako, biglang umano to, biglang tawag dito, biglang nagpakilala at sinasabing brad siya. Nag-found ng chapter, Camiguin Island. Ang problema kasi dyan yung mga nagsumiti ng pinadala naming certificate of denial na hindi binigay, itinago. Kilala ko sino yun. 2 tao yun. Ngayon, muli, para sa Camiguin Island, kung gusto nyo maging tunay at ganap na Triskelion, yumakap kayo at kayo'y aming yayakapin. Dadaan lang kayo sa tamang proseso. You have to undergo reorientation program and followed by the welcome rites. Alam ko na marami natatakot sa inyo na nakarinig ng rights. Hindi po pwedeng hindi dadaan kayo sa ganun kasi acceptance yun. Kapag tinanggap nyo yung welcome rights na yun, hindi naman repeat ay yan. Kasi hindi nyo kasalanan ang nangyari sa inyo, kasalanan na isang tao, kasalanan niya na lang yun. Kaya, ang masasabi ko sa inyo, very lang to, minimal lang ang bigayan. Hindi repeat ay. Kung iniisip nyo, yung welcome rights ay repeat ay, no. At sinabihan ko na kung sino man ang magbibigay sa inyo, please let me know at bibigyan ko ng procedure kung paano kayo tatanggapin. But at first, you will receive the reorientation program. Parang counseling. Parang yan. Ka-counsel muna kayo ng mga legitimate brads para malaman nyo at masabi sa inyo ano ba ang proseso at ng bigayan. Baka ang nangyaring bigayan sa inyo nireumil pitik bulag. Paano nyo maipaglalaban ang kapatirang pinasukan ninyo? Diba? Kaya mga kapatid, panahon na para gumising. Siguro naman naintindihan nyo itong sinabi kong Bisaya, nasagot ni Reumel. Na akin din sinagot, nataliwas yung sinasabi niya rito. Lahat ng sinabi niya rito mali. 1983. Kung binanggit niya rito, 83, si Steve de Mesa. Si Steve de Mesa magpapatotoo, magpapatunay nito. Brother Joseph Torres, kamusta ka?
Ngayon, kung ito binanggit niya, kasi nasa paloob itong sinasabi niya 1983. Sister de Mesa ang GT nung mid-1982 to 1984. So, pasok. Pasok siya sa banga. Diba? Mali eh. May sinasabi pa siya, pinalitan niya, ganito. Tapos honorary ka, estudyante ka, honorary. Tapos honorary ka na, binigyan ka ng, in-initiate ka pa. Ano yun? December 10, 1983, I received my IR at the house of GT Jun Manaksa in Tondo, Manila. Present daw si Ditch de Guzman. Hindi natin matatanong yun, nasa langit na yun eh. Wala daw akong knowledge. Samantalang lahat na nangyayari sa Piatti, alam ni Bobby Santos. Dahil kailanman hindi natulog ang Bobby Santos. Laging gising to, miski wala sa Piatti. Diba? Kaya mga kapatid, sa Camiguin, it is about time to accept the reality na si Jun Mantina nga naiyak na ang pumalo sa kanila peke. Naniwala na peke. Dahil nga, ito si Ira Bermudo, Brad Ira, dapat ikaw ang manguna dyan. Huwag mo sabihin na wala kang karapatan. Govgen ka ng Camiguin. O chairman ka ng Camiguin. Walang iniwan niya sa GT. The Grand Triskelion is righteous, just, and strong. He shall be obeyed. Yan ba ibinigay sa inyo yan? Inorient ba sa inyo yan? Yung tenets and the codes of conduct? Wala naman nalalaman niya saan kumuha ng yan. Baka yung tenets, yung TCOC, baka hindi nasabi sa inyo. Kaya yun na sinasabi ko. You have to undergo reorientation program and followed by welcome rites. Pwede kayo sama-sama, sabay-sabay kayo para makita nyo yung kung gaano kayo karami, kung gaano kayo, kung ilan ng nabigyan ni Raymond. Yung pa, isa bakit kayo nagkaroon ng sigma? Ano doon? Kabuti rin na biglang nagbigay ng sigma na hindi alam ng konseho o nakararami. Hindi pwedeng ganun. Kailangan pagka nag-found kayo kasi ng isang chapter, there should have at least 3 senior-based chapter when you will found such a chapter. Ganun yun. That is the protocol. Kailangan merong 3 o higit pa. Kaya, mga kapatid, kayo ng mga brats natin dyan sa Riyadh, Saudi Arabia, na nakakilala kay Ray Edward Kiblat Umel. Kayo na sabi sa kanya, kung may nakapanood sa akin na taga Saudi Arabia, Riyadh, especially in Riyadh, tanggapin mo na hindi ka totoo. Kasi, lahat ng ginawa mo mali Sumagot ka pa, mali naman ang sagot mo. Dapat, sumagot ka tama. Hindi ko natiis to. Dapat January pa ako. Kinukumpile ko pa yung nangyayari sa Camiguin Katarman Camiguin Island. Ikukumpile ko pa ako development nung ginawa kong live stream, and then for the second time sumagot itong Ray Edward Kiblat Umel na to na mali naman, na sinasabi niyang, isipin mo, binanggit pa niya uli dito yung yung Piatti University organizer Bobby Santos has no knowledge kay tuwa na presuhan. Nakakulong daw ako. Mali pa rin. 1983 to. Sinasabi niya 1983. Nakulong ako, tol. Kayo mga brad, halukayin nyo, backread kayo ng July 13, 1984. Friday the 13th nahuli ko. Para maging maging kung totoo sinasabi ko. Tingnan niyo, Friday the 13th.
Hindi ko inimbento yan. Hindi ko kasi makalimutan ang petsa na yan. Pero naayos ko. 1984, nakalimutan ko lang kung anong buwan, bumisita ako ng Piatti. Siguro may magpapatunay dyan sa Piatti. Lalo na si Pepe Gomez. Na DA ako. Hindi naman ako enroll sa Piatti. Tinanggap ko. Gusto niya eh. Ganun ko kamahal ang chapter ko. Gusto ng ng Brad, ma-DA ako. DA ako. Kasama ko yung mga Brad. Kasi hindi naman ako takot sa palo eh. Si Edward Kiblat Umel, takot sa palo. Ewan ko kung anong palo ginawa niya sa Katarman. Kaya isa yon sa aalamin kung paano kayo binigyan. Hindi naman kayo uulitin. Walang repeat eye na magaganap sa inyo, kundi yan ay pinag-uusapan. Aalamin niyo sa orientation niyo kung ano yung ano inabot ninyo, paano pinaliwanag sa inyo ang tenets and the codes of conduct. Baka tanungin kayo, tenets number 1, ang sagot nyo, AE. Ano na yun? Diba? Hindi yun ang sagot. AE, matagal na yan, nakalimutan ko na eh. Hindi ganon. Marami kayong dapat malaman sa kapatirang Tau Gamma Phi, the Triskelion Grand Fraternity. So, huwag kayong matakot. Alam ko natatakot kayo sa palo dahil magkaroon kayo ng phobia sa palo. Pero, kung gusto nyo talagang maging tunay at ganap kayong Triskelion, yumakap kayo at kayo yayakapin. Minsan na nangyari yan, sinasabi ko, inuulit ko muli, yung ginawa ni Ray Reyes noon, na civilian chapter. 4 ang pumasok sa Piatti. So, inayos namin yun. Umabot yun sa Gensec. At binigyan kami ng dapat namin gawin sa mga tao na yun, na pumasok ng civilian chapter. Civilian yun. Pero, nabigyan yun. At Brad yun nagbigay. Kaso nga lang, tama naman yung orientasyon, tama lahat. Kaso nga lang, wrong process. Process yun. Ito naman, hindi wrong process, kundi hindi Brad nagbigay. Yung isang Brad yun. Tinanggap. Naging active naman yung mga yun. Kaya, mga Brads, from Camiguin, ito, sa puso tayo. Mahal ko ang kapatirang Tau Gamma Phi. Mahal ko ang pinasukan kong fraternity. Kaya hindi ko hahayaang mapasukan kami ng huwad o peke. Marami pa dyan na mga peke na hanggang ngayon namamayagpag. Mag-isip-isip na kayo. Maaari na kayong bumitaw hanggat maaga para hindi na kayo mapahiya. Dahil palagay ko ito'y sunod-sunod na natutunan ko itong live stream na to at maglabasan tayo ng kulay natin. Kaya ikaw, Ray Edward Kiblat Umel, magbago ka na. Ilang araw na lang, 6 na araw na lang mag-iiba na ang taon. Magbabago ang taon. Baguhin mo na ang sarili mo. Pumunta ka ng bukid nun. Dahil sa kamayan, hindi ko sinisisi bukid nun. Dahil ang pagkaalam nila, hindi ka peke. Peke ka. Natatakang ka ron. Naging Brad ka, tatak lang. Sa akin yan, kung nandyan ako, lalagyan ko ng X yung dibdib mo. Kaya, kung ako sa'yo, Mr. Kiblat Umel, Ray Edward Kiblat Umel,
Ano, umamin ka na. Well, hindi naman ikaw mamamatay kapag umamin kang hindi ka tunay. Huwag mong pangalandakan na pinagtutulungan ka namin, pinagkakaisahan ka namin. Huwag mong ilagay sa isip ng mga binigyan mo sa Katarman, Camiguin Island na pinagtutulungan ka namin. No. Pangunahan mo yan, Brad Ira Bermudo, Brother Jun Montina, at mga brad sa Camiguin na ayusin ninyo. Kaya pakiusapan ninyo si Ray Edward Kiblat-Umed na maawa siya sa inyo at sa sarili niya. Sapagkat buong mundo na nakakaalam ng mga ginagawa niya. Na ito, sinagot ko yung sulat mo na mali. Taliwas doon sa sinulat mo yung kaganapan sa Piati na hindi mo alam. San ba nahuhuli isda? Dito yung pangalawang panguhuli na sa'yo. Nahuling isda sa bibig. Eto, ikaw sumulat nito. Binato mo sa Camiguin. Binato sa akin. Na ito yung sulat mo. Maolni akong history. Ito ang aking istorya. Oh, birthday pa ni Quezon. August 19, 1983, ginawa ko honorary. Tapos, binigyan ka ng palo. Mali na kagad. Tapos nag-initiate. Nagpa-initiate ka nung September 1983. After a month. Ay, hindi. December 10, 1983. Ilang buwan yun. Walang ganun. Hindi uso yun sa mga fraternity, sa aming fraternity, the Tau Gamma Pi. Walang ganun na binigyan ka na ng honorary tapos papaluin ka pa. Una na, estudyante ka. Pangalawa, honorary ka tapos bibigyan ka ng IR. Dapat IR na lang diretso. Ayaw mo nga pumunta. Ray, bibigayan sa linggo, sama ka. Oo. Puro ganun lang sagot mo. Oo. Pero hindi ka nasipot. Paano nga? Takot sa palo. Yung mga binigyan mo, nung sumali, hindi takot sa palo. Pero yung yayakapin, ang tunay at lehitimong triskilyon, ayaw yung makap. Kaya ako, DA ako, hindi ako enrolled sa Piati that time, 1984. Pina-attend nila ako, may meeting daw. Yung pala, i-DDA ako. Hindi ako nag-resist. Sige. Binigyan ako ng maliit na pamalo, na sinturon. Sabi ko, humanap kayo ng mas malaki. Kasi, pulis ang tatay ko ng Manila. Lagi ako nung ginugulpe, pagka inaaway ko yung mga kapatid ko. Ako lang solo lalaki sa amin. Yun, nasanay ang puwit ko ng kapapalo ng tatay ko. Kaya hindi ako takot sa palo. Kaya nung binigyan ko ng DA, naghanap ako ng malapad at matabang at makapal na sinturon. Wala kasing paddle eh. Wala silang dalang paddle. Sinturon. Ayan, may magpapatunay na brad dyan sa lalo na si Pepe Gomez na makapagpapatunay niya na dahil siya nagpapalo sa akin. Pinapalo niya ako. Because I implement the no drinking of liquor in the hangout. Hindi naman ako nagpainom eh. Ako yung pinainom eh. So, uminom, sige. Bigay niyo ako. Ako unang-una. Yun ang tunay na triskilyon. Tumatanggap ng pagkakamali. Miski hindi ko pagkakamali, tinanggap ko yung pagkakamali. Dahil ako nga naman na na naglabas ng ruling na yun eh. Bawal uminom sa tambayan eh. Ganon. Tumatanggap. Kaya sa inyo, tanggapin nyo kung ano yung nararapat na ibigay sa inyo. Yun ay pagmamahal. Hindi sila galit
Wala kayong kasalanan, kundi ang pagkakamali lang, nabigyan kayo ng peke. Kaya nga, si Brad Jun Muntina, umiyak yan ang pumalo sa kanila, peke. Kayo ba? Maaatim nyo yun. Mabubura lahat yan kapag yumakap kayo, mga kapatid sa Katarman, Camiguin Island. Kasi, mababago na estado ninyo. Ang foundation ng Katarman, babaguhin natin. Kung kailan kayo yayakap, buo kayo buong Katarman Island o Camiguin Island. Yun ang foundation din ninyo. Kung sama-sama kayong i-orient, sama-sama kayong bibigyan ng acceptance, yun ang foundation din ninyo. Hindi na yung luma. Dahil hindi totoo yung luma. Ito yung totoo kapag yumakap na kayo sa kapatirang Taugamapi. Alam ko, marami natatakot sa inyo. Kasi, pinagdaanan nyo, nagkaroon kang phobia. Hindi dapat yun. Hindi dapat katakutan yun o dahil sa palo. Triskilyon kayo. Kung kayo triskilyon, tatanggapin nyo yun. Kung hindi kayo triskilyon, palitan nyo na yung pangalan ng pinasukan ninyo. Gawin nyo na yung Papa, I love Papa 1, I love Papa 2, I love Papa 3. Nakakapika Hindi ko, dapat sa Enero pa to Biglang sumagot ang Ray Umel. Mali pa. Sinasabi ko, di ba, nung nakaraang live stream ko, sinabi ko na sa inyo na ano mahihita namin kung pagtutulungan namin siya. Hindi pagtulong-tulong to, kundi paglilinaw at pagsabi ng katotohanan na kung ano itong sinagot niya, sinulat niya in Visayan dialect. Tinranslate ito ng Brad, pero kasi merong ibang rito, hindi ko naintindihan, Visayan English to Ngayon, tapos sasabihin niya sa akin akong organizer na walang knowledge dahil daw na nakakulong ako. Take note, December 10, 1983. Ang layo doon sa 1984. July 13. Halukayin yung ang kalendaryo. Friday the 13th. Naminalas ako. Yung humuli sa akin, nagkamali naman. Kaya, dahil malinis ako. Para elaborate pa natin kung anong kaso na yun, huwag na. Basta ang focus tayo dito sa mga taga Riyadh, Saudi Arabia. Tinatawagan ko po kayo na pagtulungan nyo kausapin si Ray Umel na aminin mo na. Kasi una, sinabi na ni Bobby na peki ka, umano ka pa rin. Tawag dito, bumangon ka. May nahulog phone ko Binangon mo pa sarili mo na sinabi mo na pinagkakaisahan ka ni Alvin at saka ni Bobby. Na sabi mo, magkaalyado kami ni Walang alyasya sa Piati, kundi puro magkakapatid yan. Magkakabrad kami. Iisa kulay ng dugo namin. Dugong triskilyon. Walang ganun. Walang kampihan. Ang Piati, tol, mga brad sa Piati, walang nagkakampi-kampihan. Merong, siyempre, minsan, nakakasama ng loob na brad, pero, para sabihin mong, pagkakampihan ka, para i-out ka lang, no way. Walang ganun. Dadaan ka sa tamang proseso. Dinaan ka namin sa tamang proseso, pero yung mga binigyan namin ng papel noong una, hindi sinumite sa'yo. Yung pangalawa, hindi nyo tinanggap. Dahil tinakot mo mga brads, na huwag paniwalaan yan. Dahil pinagtutulungan ka. At saka yung
Isa sa mga ni-recruit mo, si Fidel Acaba. Oh, si Fidel Acaba nagsasabi, hindi ka naman talaga Brad. Pero siya, pinasok mo siya sa Taugama. Ikaw hindi pumasok. Diba? Oh, siguro naman kilala mo si Fidel Acaba. Si Engineer Fidel Acaba. Siya, nagsabi na, recruit mo siya. Pinasok mo siya sa Taugama dahil nagpatulong siya sa iyo. Diba? O natulungan mo siya. Pero bago mo siya tulungan, pinasok mo siya sa kapatirang Taugama ng Fiati. Hindi niya pinagkakaila yun na ikaw ang nagpasok sa kanya, pero hindi ka Brad. Meron namang ganun eh. Na merong hindi Brad na tumutulong para maging membro ng Taugama yung chapter na yun. Hindi lang Fiati, sa ibang chapter. Kasi hindi naman lahat pwedeng pumasok. Kasi nga, kung may sakit ka sa puso, tropa ka na lang, barkada ka na lang. Doon kami mahigpit dati. Kapag may hepatitis ka, hindi ka pwede. Kung may sakit ka sa puso, much hindi pwede. So, sa sa screening namin, ganun. Kaso ikaw, hindi ka na-screen. Nag-ano ko na lang, self-proclaim Taugama P. Maraming bakit hindi mo nabanggit dito na umatin ka ng second revival ng tao noong 1994 sa Aberdeen Court? Hindi mo nabanggit sa sulat mo na to. Kung pinagkakaisahan ka namin, nasaan ka, numasita ka, na hindi ka naman Brad. Ba't nandun ka? Tapos, nagkita tayo for the second time. Hindi tayo nakita noon. For the first time na magkita tayo sa summit. Diyan sa Santa Mesa. Na binigyan mo pa ako ng frat shirt na Triskelion, full swing. Ang design. Na sinabi mo sa akin, huwag kang maingay, bibigyan kita ng frat shirt. Pero kinausap ba kita ron? Ikaw magpatotoo. Hindi kita kinausap. Kinamayan lang kita kasi nandun ka sa Bulwagan. Nagpakilala kang Fiati, hindi kita kilala. Kaya hindi ako nakipag-usap sa iyo. Ang kinausap ko si Rameses Dotilios, si Ram, pulis ng Surigao. Siya ang representative ng Surigao that time. At sa akin dumaan yun. Kaya, yun. Siya kinausap ko. Siyempre, iba yung acquaintance nung magkakilala kayo sa hindi mo kakilala. Kaya, nagpaalam ka na kagad dahil hindi kita nabigyan pansin sapagkat hindi kita kilala. Yun. Hanggang sa lumabas na nga yung pumutok na yung pangalan mo na nagbigay ka nga dyan sa Camiguin na hindi ka naman Brad. Sipin mo, October 1994. Isipin mo yun. Ikaw magsabi sa sarili mo na nasita ka ni Jerry Bojangles Supina. Bakit ka nandun? Hindi ka naman Brad. Maraming aspeto, maraming bagay na nakapagpapatunay na hindi ka talaga totoo. Ito na lang. Pagkakamali mo, nahuli na naman ang isda sa pangalawang pagkakataon. Dahil sinabi ko na sa mga Brad, ganyan, na hindi ka totoo. Tapos nagpaliwanag ka pa, history pa. Hindi history yung ganyan. Na ginawa kang honorary tapos pinalo ka. Paulit-ulit na lang tayo, no? Kung ako sa iyo, Ray Edward Kiblat Umel, pabayaan mo na mga mabinigyan mo sa Camiguin. Kung gusto mo silang manatiling mga Triskelion, ikaw hindi ka Triskelion. Hindi ka membro ng Taugama P.
Yun na lang ang mahihiling ko sa'yo, na huwag mong pagpilitan na pinagkakaisahan ka. Si Alvin, kaya lumabas ang pangalan ni Alvin sa sinabi mo na hindi mo siya natulungan. Tapos na siya sa subject sa tiyuin mo. Kaya sumagot siya. Alam niyang peke ka, na sumingit ka doon sa isang usapin. Sumagot si Wannabe. Wannabe, hindi ka naman Brad. Yun ibig sabihin. Nagalit ka sa kanya. Kung ano na pinagsasabi mo. Tapos hanggang sa pinagtatanggol mo sarili mo na pinagtutulungan ka. Hindi. Si Brad Alvin, hindi ko talaga inabot siya sa Piatti. Junior, andun siya. Pero sa senior, hindi ko siya inabot. Ngayon, pagdating namin ng alumni, kami magkakasama niyan. Buo ang Piatti University Triskelion Alumni Organization. Ako ang unang-unang naging chairman doon. Kaya, iinta kami. Maging inactive ka man, pero pagdating ng alumni, nagkakasama-sama kami. Siyempre, yung mga branch na wala na dyan dito sa Pilipinas, hindi na di ba? Hindi na makaka-attend. Ngayon, kung may pagkakataon, yung mga aktibong brad na nasa labas ng bansa, uma-attend nga Pagka sinabing, anib natin sa March 5, meron tayong gathering sa ganito. Magsabi kayo kung sino pupunta. Nagkakaroon kami ng botohan. Kung sino magkukumito, a-attend. Para na nabibilang namin ang number of person na a-attend. Kaya, simula nung bumalik ako ng 1984, pero yan, bali-balita na lang. Yung talagang pinaka-close sa akin, nung bumalik ako nung 1995, hindi ko malala kung GT nun si Roger Aguadilano, inaanak ko sa kasal. Simula nun, hindi na ako nawala sa Piatti. Yan ang sabihin ko sa'yo, Ray Kidlat. Miski wala ako, may tumatawag sa akin sa bahay. Meron nagbibigay sa akin ng impormasyon. Nag-anib nga sila sa amin sa sa Parañaque Las Piñas sa Sescrap. Sinundo ako sa bahay. Sasabihin mo na wala akong alam, wala akong knowledge. Lahat 'yan alam ko. Dahil nga may nagpipid sa akin mga brad kasi nga iba yung iba yung pagkakapasok ko sa Piatti. Diba? Yan ang pinagmamalaki ko sa chapter ko na kahit kailan, hindi nila ako isinapwera dyan. Kung anong kaganapan sa Piatti, nalalaman ko. Kaya nga nung pumasok ka, na peke, alam ko yun mula umpisa. Tapos bigla ka nagbigay ng write-up na sasabihin mo pa nakulong ako. Totoo, inaamin ko. Pero 1984 yun. Itong sinasabi mo, 1983. Kaya, tigilan mo na kami. Tigilan mo na ang mga kamigin. Magsarili ka na lang sa buhay mo. Kasi wala ka ng puwang. At ito naman yung panawagan ko sa ating mga founders na si Roy Ordinario, Talek Pablo, and Rod Confessor. Huwag niyo na pong banggitin ang pangalan Ray Edward Kidlat Umel sa mga lakad ninyo, sa mga gawain ninyo, sapagkat itong taong to ay hindi kailanman nabigyan sa Piatti. Kasi pinakikilala nyo, ito si Ray Umel ng Piatti. Wrong. Mali po. At kailan po hindi siya nabigyan ng meski isang pitik sa daliri. For your information lang po. Huwag niyo na po silang banggitin. Huwag niyo na po siyang isama sa ginagawa ninyo. Sapagkat kung isa'y pagpipilitan niyo isama,
Kayo na pong bahala. Magsama-sama kayo. Pero sinasabi ko na po na yan pong tao na yan ay wala pong pinag-ugatan. Ako po ang isang lehitimong nag-found ng Piatti, ng Revive. Nag-revive ng Piatti. Siguro man po, kilala nyo si Brad Bembot Aldecoa ng UP. Ako po yung UP initiated. Kaya po ako'y nakikiusap. At hindi pa po sumasagot sa hanggang ngayon si Brad Talek Pablo na ipinasa po ni Mitchell Flores ang live stream ko para maintindihan kasi siya po ang nagbanggit, si Brad Talek, sa pangalan ni Ray Umel. Sumagot man po kayo o hindi, sinasabi ko at nakikiusap ako sa inyo na huwag nyo na po siyang isali. Burahin nyo na po sa isipan nyo na Brad siya. Sapagkat tahasan ko po sinasabi sa inyo na hindi po siya lehitimong Triskelion. Siya po ay peke. Yan po kasi naging problema natin eh. Maraming nakapasok sa hanay natin na hindi tunay at naging opisyal pa. Nakakalungkot. Nakakainis. Bakit nakadusot at nakapasok ang mga taong to? Because dahil na rin sa mga Brad na kumukukup at kumakanlong, ika nga, sa mga taong ito. Lalo na sa pera. Kung may pera po ang taong kolorum o kung merong magandang nagagawa ang kolorum, tinatanggap nila. Which is, sa akin ay mali. Kaya itong panawagan ko na to sa ating tatlong founders dito sa Pilipinas na natitira. 6 po yan. Kasama po dyan yung 2 na sinasabing expelled. Kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin nila sinasama. Si Restituto Alfonso and Romeo Portes. Hindi ko pa namimit sila. Pero alam ko sila'y kasama sa mga founders. Ayon yan sa isang Brad na nagsabi sa akin na siniwalat ang katotohanan ni Brad Roy Ordinario na talagang 6 sila. Ngayon, to cut it short, mga Brads, ang pakiusap ko naway inyong dinggin at sundin, lalo na kay Ray Kiblat Umel. Dahil nakakaawa itong mga binigyan mo, umaasam na isa silang mga Triskelion. Hindi pala. Pero, ito naman masasabi ko sa mga binigyan ni peking Ray Edward Kiblat Umel na magising din kayo sa katotohanan. Yung pananakot lang yan. Hindi magmamaterialize yan. Ngayon, kung yan kayo pagbabantaan yan, i-blatter nyo, whatever happens to you, there is no liable except him. Kung meron nangyari o minapatay sa inyo, siya ang pag-anuhan nyo, blatter nyo. Dahil may batas tayo na uusig sa kanya. Ngayon, kung ang pakikinggan nyo, mga sinasabi niya na huwag kayong maniwala kay Bobby Santos, ba't hindi nyo ako paniniwalaan? Ako nga yung pinakapuno. Kaming 2 ni June Marquez ang nag-umpisa nitong Taugama Pisa Piatti, yung chapter na Piatti. Ngayon, kayong mag-isip. Ano mahihita namin dyan? Nililinaw lang namin. Inaayos lang namin ang gusot na ginawa niya. Paglilinaw lang po, mga kapatid, itong ginagawa ko at ginagawa ng chapter ko. Sapagkat nakakalungkot
Noon pa to dapat kasi kaya lang nabinbin to na nabinbin dahil sa hindi ko alam paano mag-live stream, hindi ko alam at hindi pa ako nakakakumpleto ng impormasyon na manggagaling sa ibang brad. Kasi mayroong mga brads akong piniem, hindi ako sinasagot. Kala nila siguro uutangan ko sila. Ayaw ko sagutin. Hindi ko alam kung anong dahilan. Ako naman tol, humihingi lang ako ng impormasyon. Itong lastly, nakausap ko kahapon itong si Brad Steele. Kasi nga, I just want to clear something regarding this sa sinasabi niya na ang naging GT si Butch Bautista, mali. Tapos inactive. Tinanggal, hindi naging inactive to. Kasi nandyan pa ako sa Piatti, nung GT yan Yun nga lang, hindi ko tinapos ang first sem. Nagtrabaho ko sa Philippine Nuclear Power Plant. Tapos yun nga, nabalita ako, si Jun Manac mo po. Hindi na tapos, si Steele de Mesa na. Puro mali itong sinasabi niya na to. Kasi, lahat na nakapanood dito, mali. Pangalan lang, Butch. Butch. Wala namang Butch Bautista, si Toots. Tapos sino pa ba yung binanggit nito? Jun Manac, tama ang pangalan. Yung Ditch, D-I-T-Z ito Ang alias niya Ang nilagay niya, D-I-T-C-H, Ditch. Hindi, mali. Doon pa lang, manano mo. Tapos hindi raw ako ng appointee niya. Hindi raw sacrifice na lang daw siya, hindi daw siya mananalo kasi kay ilaman ko gitabangan. Di ba? Wala raw siya magagawa rito dahil pinagkakaisahan daw siya, mali. Hindi namin siya pinagkakaisahan. Kami lumalagay lang sa katotohanan at nagsasabi ng tama. Dahil ito, dapat Enero pa to Magko-compile ako ng nangyayari sa Katarman. Nangyayari ako sa ginagawa niya. Ito, Lunes ako nag-live stream. Sumagot ito Martes. Binato sa akin. Natawa ako. Kumpleto kami ng GTs sa Piatti. Mula sa akin hanggang sa ngayon. Kumpleto kami ng roster na naging GT ng Piatti. Ang sinasabi niya, puro mali. Kung naisingit niya dito, hindi na siya bumanggit ng Toots Bautista, hindi na siya sumagot ng Jun Manac. Dapat kay Steele de Mesa sinabi niya, baka pa. Si Steele nagsasabi na, turo pa lang yan, barkada lang yan. Dahil marami na tulungan Brad. Yung nga sinasabi ko, yung tambayan namin at saka yung faculty room is a few steps away. Siguro hanggang 6 na hakbang yun Nandun ka na sa pintuan ng faculty room. Kaya ang lapit. Kaya muli, mga kapatid, ako yung muli nananawagan dyan sa Katarman, Camiguin Island. Huwag kayong matakot, kundi tanggapin nyo. Kasi, isipin nyo na lang kayo ang nagkamali, hindi si Reumel. Kasi, hindi nyo naman kasalanan talaga yun. Nagkataon lang na gumawa siya ng ganyan na bigla na hindi naman dapat. Kasi hindi ka pwede mag-found ng chapter basta-basta. May protocol dyan. Kailangan mayroong mga ibang chapter na present. Katulad ng Cagayan de Oro, Triskelion de Visayas, Triskelion de Mindanao. Merong galing doon. Pagka nagbigay ka o nag-open ka ng chapter. Kaya, ginigising ko kayo lahat ng mga brads
Diyan sa Katarman, Camiguin Island. Buksan yung mga puso ninyo at isipan nyo, mga kapatid. Inyong pag-uri-uriin. Kung itong si Ray Umel ay nagsasabi ng totoo at katotohanan. Yan sinasabi ko sa inyo, it is not a fabricated story, but his story was fabricated. Because huling-huli mo na mali lahat ang sinasaad ng sulat niya o sagot niya. Kung tama to, talagang paniniwalaan ko, hindi, mali rin eh. Sumagot, mali. Yung una pa lang mali na. Ngayon sumagot nag-open letter siya sa Katarman na wag akong paniwalaan. Sapagkat pinag-iinitan, nagkampi daw kami ni Alvin. O tanggalin natin si Alvin, ako na lang. O sino kakampi ko? Di sarili ko. Ako ang nagsasabi sa inyo ng tunay at katotohanan. Hindi yung kanyang mga sinasabi. Siguro naman maiintindihan nyo, Brad Ira, Brad June Montina, Ira Bermudo, kayo ang mga namumuno dyan, kayo ang ang manguna or pakiusapan si Ray Umel na hindi nyo naman masasabi na mahiya ka naman sa buto mo, mahiya ka naman sa katawan mo, na mga sinasabi mo ay pawang kasinungalingan. Hindi naman masasabi yun. Kaya sinabi ko na ngayon. Ngayon ang sinabi, pabayaan nyo na kami. 19. Ha? Ay, yung sinasabi mo? 19. 19? O sige, bibigyan kita mamaya. Sa akin yan? Oo eh. Oo, sige. Lagay mo na dito. Wala siya kasamang pero yung pwede mo naman gamitin yung mo. Yung aking charger. Binuksan mo lang ngayon. Ngayon ko lang nakuha. Nauna yung isang, di ba, kinuha ko yung sa labas. Oo, sige. Salamat Kasi hindi na nag-charge sa phone ko. Ito, dumating. May cord pero walang ulo. Hindi kasama pa yung ulo. Ay, hindi kasama. Siguro kasya dito yung Ano to, Apple? Try mo, hindi ko pa nasubukan. Sige. Mamaya. Balik tayo, mga kapatid. Muli, ako'y nananawagan, most especially, kasi dalawa pa lang ang kilala ko sa Katarman. Una, narinig ko lang pangalan ni June Montina. Kasi nasa Dubai yan before. Ewan ko lang kung nandito ngayon sa Pilipinas yan. Si Ira Bermudo, na siya ang Gensec yata ng or chairman ng Katarman. Ang sabi, wala raw siyang karapatan. Napakalaki ng karapatan mo, Brad Ira, on reorganize your chapter, your council. Pati yung mga hindi nabigyan ni Umel dyan na tunay na Brad, makakasama nyo rin. Magsama-sama kayo. Maghawak-hawak kamay kayo at ipaglaban nyo ang karapatan ninyo. Ipaglaban nyo ang pagiging triskilyo ninyo. Kung hindi nyo kayang gawin yan, wag na kayong gumamit ng Tau Gamma Phi. Wag na kayong gumamit ng Triskelion Grand Fraternity. Umisip kayo ng pangalan ninyo. Kung ayaw nyong payakap. Ray Umel Fraternity. Yan, gamitin nyo. Para alam namin na kay Ray Umel kayo galing. Pero wag nyong gagamitin ang seal ng Tau Gamma Phi. Huwag kayong magpa-frat-shirt. Pamigay nyo na. Kung ayaw nyo, pamigay nyo na yung mga frat-shirt ninyo na nasa inyo. At inuulit ko, pag yumakap kayo at kayo'y aming yayakapin, malaki ang bagay na gagawin mo, Brad Ira Bermudo, sa iyong nasasakupan, sapagkat ikaw ang pinuno. Walang iniwan yan sa Grand Triskelion. Is righteous, just and strong. He shall be obeyed. Ngayon, ikaw lang ang pwedeng makiusap sa kanya. Buong mundo na, Ray, ang nakakaalam na peki ka. Sumagot ka pa.
na lalo ka nabutasan at nalaman ang katotohanan, talagang mali ang mga pinagsasabi mo. Ganun lang kasimple. Pabayaan mo na kami. Bigyan mo na kami ng laya para kami maging ganap at tunay na triskilyon at makapag-move on at makapag-create ng mga project dito sa ating munisipalidad. Ganun lang. At God's mercy. Ika nga manalangin kayo bago niyo siya kausapin. Siguro naman ito si Kiblat marunong din magdasal. Sana ipagdasal niya na patawarin niyo ako, Panginoon, at ako'y nakapandoko ng aking kapwa. Napaniwala ako ang aking kapwa na isa akong peke. Ngayon, nasa kanya na yun. Paano niya gagawin ang panalangin at dasal? Paghingi ng tawad sa sarili niya. Sa sarili niya siya hihingi ng tawad. Ngayon, bigyan kayo ng, yun ang hilingin nyo. Bigyan kayo ng laya, bigyan kayo ng i-let go kayo. Ibang salita na, sige, bahala na kayo. Ipagpatuloy niya yung nasimulan ko. Yan ang magandang marinig kay Ray Edward Kiblat-Umel. Kung Ray Edward Kiblat-Umel, kung nakikinig ka at mapapanood mo itong live stream ko na to, yun ang pinakamaganda mong sasabihin sa Katarman, Camiguin Island. Binibigyan ko na kayo ng laya. Ipagpatuloy mo kung ano yung nasimulan ko at anong magandang gagawin nyo sa komunidad natin. Kung kailangan nyo suporta ko, susuporta ako sa inyo. Pero tanggalin nyo na ang pangalan ko as organizer, as founder ng Katarman, Camiguin Island. Maganda, palakpakan pa tayo dyan. Pagka yan ang nagawa mo. Pero pag ipagpipilitan mo na na-IR ka sa Piati, no. Mali ang sinasabi mo. Mali yung istorya mo. Kaya, nahuli ka lalo eh. Huli ka na, nahuli ka pa uli. Walang iniwan doon, nahuli ka ng pulis sa kanto. Pagdating mo sa isang kanto, nahuli ka uli. The same violation. Ganun lang kasimple yun. Kaya ako sa'yo, bigyan mo na ng laya ang Katarman, Camiguin Island, sa pagpapanggap mo. Dahil ikaw na rin ang naglagay ng tali sa ulo mo at binikti mo sarili mo. Dahil sa sagot mo na to. Dapat aabutin pa ng Enero to eh. Kaso hindi ko matiis. Isipin mo, Lunes lang ako nag-livestream, ngayon Biyernes. Livestream uli. Ba? Na ako, natutuwa na ako na mag-livestream ng livestream. Oh, kaya, ito yung bago kong tuklas, mag-livestream, maging vlogger. Sabi nga ng mga anak ko tsaka apo ko para ka ng announcer ng nagbablog ka na. Ewan ko ba, natutunan ko, nagpaturo ko, naintindihan ko naman at nagawa ko. Kaya, pakiusap. Ray Edward Kiblat-Umel, aminin mo na sa Katarman to. Bigyan mo na ng laya mga Katarman na mga binigyan mo. Dati, hindi ka na masisikat sa ginagawa mo eh. Buong mundo na nakakaalam sa iyo. Si Bobby Santos tong nagsasalita. Kaya, sinasabi ko sa iyo, mas pakikinggan ako kesa sa iyo. Kailan ba ako sinilang? 1975 pa ako sa kapatiran to. Na magpasa hanggang ngayon hindi tumitigil. At marami na akong sinibak na kuluro. Kaya isa ka doon sa sisibakin ko. Dahil ako sa katotohanan ako.
Hindi po pwede sa akin yung mga peke-peke na yan. Kolorong-kolorong na yan. Pati nga mga kanlongers na yan eh. Gusto ko isabit sa puno yan eh. Oh. Kasi nagtataka lang ako sa mga brads natin na ano eh. Yan, dapat yan, noong pa yan eh. Kinandong kasi. Tapos ngayon, in the long run, biglang bibitawan din. Ano kaisipan meron yun? Ikaw, isa ka limihiti mong 3 kilo, tapos kakandungin mo yung peke. Dahil may pera. Dahil nakapagbibigay ng pera. Dahil nakakatulong. Hindi ganun. Hindi natin kailangan yung ganun na kumanlong tayo ng peke dahil sa pera. Kasi namulat tayo dyan kasi sa pera na yan eh. Na hindi naman dapat. Kaya, kung tutulong ka, Ricky Blat Umel, tumulong ka na lang. Mailalagay ang pangalan mo. Yung sumuport ka sa project ng mga brad. Yan, maganda. Itataas ng mga brad ang kamay mo. Pero para itaas ka bilang isang 3 kilo, no. Hindi ka na pwedeng itaas. Pero hindi ka naman ibababa, kundi dadalhin pa rin pangalan mo in good term. Katulad ng donated by Ray Umel. Nagbigay ka ng isang trash can. Mga ganyan. Pero para maging isang 3 kilo, a member of the Tau Gamma Pi, no. Kasi pagka nangolorum ka na, period ka na. Hindi ka na pwedeng bigyan. May tumex nga sa akin kahapon. Ano daw masasabi ko doon sa nangolorum dito sa chapter na to. Dumipat sa kabilang chapter at nagpagbigay. Sabi ko, null and void. Pero kung kabibigay lang, huwag niyo muna sabihan, baka baliktarin. Mahuli mga brad. Dahil may tama pa. Pagka natuyo na ngayon nun, saka mo bigyan ng seremonya yun. Null and void yung acing niya. Huwag niyo tanggapin. Malupit ako eh. Kasi, katulad niya, isa pa yan si Mga brads, kung nakikinig kayo, na nakakakilala kay Jeff Lambuson, 12 taon, na nangulorum, pinagmumura ang mga brads natin. Tapos binigyan. Yung mga gagong nagbigay sa kanya, walang pusong 3 kilo yun. Na alam mo nang nangulorum, binigyan nyo pa. Hindi pa chapter yata nagbigay. Organisasyon. Wala rin. Mali rin. Kaya, sinasabi ko, kung sino-sino na nababanggit ko, baka may babanggit pa akong iba, mag-focus na lang muna tayo kay Ray Umel. Ray Edward Kiblat Umel, please, ako na nakikiusap sa iyo. Hindi ka namin pinagtutulungan, hindi ka namin pinagkakaisahan, kundi inilalagay namin ang sarili namin sa tama. Tama yung ginagawa namin, tama yung investigasyon namin, at tama yung nangyayari at naganap sa Piati. Na isa kang kaibigan ng mga brad. Ikaw mismo takot ka sa palo. Kami, hindi kami takot sa palo. Kaya kami naging lehitimong 3 kilyon sapagkat mahal namin ang pinasukan namin kapatiran. Kaya ako'y nakikiusap na tigilan mo, tumigil ka na, at mag-focus ka na lang sa trabaho mo. At diyan ka na lang sa mason. Alam ko nagmason ka. Isipin mo, pati yun alam ko. Nagmason ka. Sa mason ka na lang. Huwag ka na sa Tau Gamma. Ngayon, yung mga binigyan mo sa Kamigin, kung gusto mo pa rin silang tulungan, at ikaw yayakapin nila, bilang isang Tau Gamma Pi Fans Club member. Diba? Ganun na lang. Pero, para maging isang 3 kilo ka, cannot be bar 1. Hindi na po pwede. Kaya kung ako sa'yo, try to accept the reality that you are not really initiated or really
O, at riskil yun. Hindi. Hindi ka napalo sa Piatti na sinasabi mo na honorary ka. Mali, mali na sinabi mo. Honorary, binigyan ka ng 7 paddle. Ano yun? Tapos after several months, binigyan ka ng IR. Sana hindi honorary binanggit mo. Sana binigyan ka ng provisionary IR. Yan. Pero wala rin yun. Oh. Meron kasi yun, yung tinatawag na binigyan ka, mag-ano ka muna. Ano ba tawag dun? Yung para ititigil muna ang initiation sa'yo. Defer. I-deferred ka muna. Deferred ka muna, then for several months, uulitin ka. Ganun dapat. Hindi yung ginawa ka honorary, tapos saka binigyan na IR. Ang laking pagkakamali nun. Sa umpisa, honorary, binigyan ka 7 paddles. Honorary, sa amin, advisor, 6 rod lang. Binigyan namin, ikaw 7. Mali na. Tapos binigyan ka ng in-IR ka uli. After 7 months, mali. Tapos isa pa, mga binanggit mo mga tao, 83 ka. Tapos sasabihin mo, nakulong ako, 83. 84 ako nakulong. Wala ka na sa Piatti. Ako, bumalik ako ng Piatti. Pagkalabas ko. Kasi mahal ko chapter ko eh. Kahit kailan hindi ko tinalikuran ng chapter ko. Lagi akong nandyan. May guluman o wala, pumupunta ako dyan. Kasi malakas ang loob kong, kasi palaban ako eh. Alam ko, ikaw, gumagamit ka ng ewan ko. Kung nasan yung tapang mo, hindi naman ako nakikipaghabunan sa'yo, kundi nakikiusap ako sa'yo. Ray Edward Kiblatumen, ito ay isang pakiusap ng nakatatanda mong kapatid. Kung ituturing mo akong kapatid, kaibigan, not a fraternal brother, na it's time to accept the reality that you are really not a Triskelion. Yun lang. Kausapin mo sila, Ira, give up na ako. Tama si Brad Bob. Tama yung si Brad Bobby ninyo. Ang revival founder ng Piatti sa sinasabi niya. Tama yung paliwanag niya. Yun lang pinakamaganda mo sasabihin. Matutuwa sa iyo ang mga binigyan mo. Sige, yakapin mo na sila at para yakapin nila kayo. At sa ganun, mabuo ang katarman. Buong katarman. Hati kasi ang katarman eh. Isang Ray, peke, at saka isang tunay. Mali yun. Magkakaisa kayo pagka yumakap kayo lahat. Brad Ira, attention. Ha? At Brad Jun Montina, at magkaisa. Pagkakaisa lang naman kailangan. Magyakapan tayo, pare-pareho. Yun lang masasabi ko. At mulit-muli ang pakiusap ko kay Ray Umel na yun na lang gawin mo. Acceptance. At para maging maganda ang patunguhan at ang pamunuan ng katarman. Ngayon, pagka nabuo ang katarman, Brad Ira, nagkaisa na kayo, mag-convene kayo at magkaroon kayo ng katarman o Camiguin Island-wide election na pangungunahan niya na siguro pinakamalapit sa inyo, Cagayan de Oro. Sila magiging elecom ninyo. Walang anuhan. Nomination kayo, kayo ng kung sino GT ng mga chapter o kaya magbutuhan kayo kung sino hahawak sa inyo ng GenSec dyan or GovGen dyan, whatever na gawin yung leader,
kayo na ang kapag nabuo ninyo yan. Kasi pagka nabuo niyo yan at nagbalik loob na, kumbaga sana, binitawan na kayo ni Ray Umel, at nagsabi na siya ng katotohanan sa inyo, kung tinanggap na niya, kung hindi niya tatanggapin, at ipagpipilitan pa rin sa inyo na kayo pa rin, nasa inyo yun, huwag nyo nang gamitin. Yun ang pakiusap ko. Huwag nyo nang gamitin ang Tau Gamma Phi. Kasi kung mananatili kayong sa kanya, huwag nyo nang gamitin. At kaya nga, nanawagan na rin ako sa mga founders natin na huwag nyo nang isama si Ray Umel sa lakad ninyo, usapin ninyo, sa ginagawa ninyo. Sapagkat hindi siya Brad. Yun ang masasabi ko sa mga founders natin na Ray Umel is a fake Triskelion. Ako na nagsasabi bilang isang revival founder ng Fiati. At hindi ko mapapahintulutan ang ganitong uri ng takbuhan o kalakaran na mapasukan kami ng pig. Magdadalawang oras na pala ako nagsasalita at puputulin ko na po. At sa mga nakapakinig at hindi nakapakinig, pakibato nyo na lang po ang live stream na ito para po maintindihan at maunawaan nila. Most especially sa TDM, TDB, Cagayan de Oro, Bukidnon Chapter, Bukidnon Council, at sa buong Mindanao. Kasi Mindanao po nakakasakop sa Camiguin Island. At para po sa maunawaan nila na talagang si Ray Umel ay siguro naman maiintindihan ako ng mga buong Mindanao na Cebuano tong salita na to o Waray o whatever it is, basta Bisaya, at maiintindihan nila tong paliwanag at aking paliwanag na tahasan sinasabi kong mali. Taliwas yung sinasabi niya doon sa katotohanan sa Fiati, sapagkat intak ang mga GTs namin. At muli, mga kapatid, pagmamahalan sa kapatiran ang pairalin natin. Yung mga loyal na membro ng Tau Gamma Phi, the Triskelion Grand Fraternity, kayo na magtulong-tulong tayong sabihan si Ricky Blat Umel at ang mga taga-Katarman, Camiguin Island. Kung gusto ninyong manatili maging tunay na Triskelion, kayo na ang manguna. Kayo na makiusap sa kay Ray Umel. Paano muli, mga kapatid? Sa muling pagkikita, at minomonitor ko pa ang Camiguin kung ano yung magiging stand nila sa darating na panahon. See you next year, 2021. Kaya mga kapatid, pagyakap lang po ang kailangan namin sa Katarman, Camiguin Island. Pagka nagawa nyo yan, magkasama-sama tayo sa isang patunguhan, sa mga projects, sa mga gatherings. Makikita nyo paano magmahal ang isang Triskelion sa kapwa Triskelion. A Triskelion is a brother unto his fellow Triskelion. Diba? Sana maunawaan nyo ako at maintindihan nyo mga sinasabi ko. Sapagkat pare-pareho tayong Pilipino, iisang bansa tayo, at dito binuo yan sa Pilipinas ang Tau Gamma Phi. Mabuhay kayong lahat. Live and let live, brothers and sisters na nakapanood at nakinig sa mga sinasabi ko. Till the next live stream, kung anong kaganapan na nangyayari sa Katarman, Camiguin Island. Bye.
God bless you all.